2025, the year of it's more than enough. Let's go back, all the way back. So, my dad died when I was 13. Lumaki naman talaga ako sa enough lang. Meron lang ako ano yung mga kailangan namin. In fact, nagkaroon ako ng laptop, graduate na ako ng college. Parang for my internship na yun binili. Technically, di pa ako nakagraduate, di pa ako naka-March. Pero nung nagkaroon lang ako ng laptop, parang nag-internship na ako sa US. Before that, parang enough lang meron ako. Enough baon, budget for my dorm. Tapos share lang kami ng sister ko sa isang maliit na tiny room sa Taft. Then isang laptop lang meron kami, share kami. So naalala ko yung nag-aaway kami kasi kailangan niya, kailangan ko. Tapos nag-share kami, nagpupuyat kami, sino nagagamit, ganyan. So sa ganun ako lumaki. Lahat ng klase ng transportation ginagawa ko para lang umabot sa 7 a.m. na classes ko sa Benilde. So lahat yun pinagdaanan ko. Jeep, tricycle, bus, nakatayo, umuulan, lahat pinagdaanan ko. Tapos naalala ko pa yung happiness ko lang noon, makakain lang ng fries pag pauwi na ako ng Cavite. So nung nag-start ako ng Access, parang ganun pa rin yung life ko. Parang naging buong buhay ko si Access Travel. Lahat na pera ko nandoon. Bumili ako ng designer bags but hindi because gusto ko. Kasi parang na-realize ko, yun yung basihan ng mga tao, parang kung paano kanila i-judge. Maybe mali ako, yun lang yung perception ko noon. So akala ko noon, yun yung way para makuha ko yung respect ng tao. Tapos syempre tumanda na ako, na-realize ko, ay ko hindi pala. Meron pala ibang way para respetuhin ka ng mga tao, hindi bata lang tingin nila sa'yo. So, nag-start ako mag-travel. So, yung mga travel ko noon for my business, talagang I built my business. Then, na-realize ko, nasa Spain na ako, nasa 30s na ako, never ko pala nabigyan yung sarili ko ng chance na maging maluho. Very important pala yon para hindi ako magwala pagdating ko ng 50, yung medyo late na, may anak na ako, tapos doon ako nagwawala, di ba? Binibili ko lahat ng gusto ko kasi super disiplina ako, tapos super maayos. Realize ko, hindi rin pala okay yun, yung lagi kang matino. Kailangan mo rin may time in your life, yung medyo naging pariwara ka, parang in a nice way, i-treat mo yung sarili mo. So the last 2 years, binili ko lahat, guys. Lahat binili ko. Lahat na Bottega na gusto ko, binili ko. Lahat ng relo, binili ko. Lahat ng jewel, lahat na may isip nyo. So, pangarap ko noon, mabuo ko yung wardrobe ko from Zimmermann. So, last 2 years, lahat ng collections ng Zimmermann binili ko. Kasi parang gift ko na yan sa self ko. Ngayon, nung nagtapos yung year, wala pa akong binibili anything since October. Kasi parang, for me pala, very importante yung magsawa na ako. Parang, wala na, okay ka na, mais ka na. So, nasa ganong stage ako ngayon. That's why 2025 ko, I have way, way more than I need, I want. Ayoko na. That's why, sa isa sa mga episode ko, shinare ko, ang goal ko is bumili na ng more properties. Maturity yun. Kasi nga pinagdaanan ko na. So what I'm trying to tell is, okay lang, gumastos tayo sa sarili natin, but not at the cost of ma-exhaust yung finances natin. Ginawa ko yun, yung magwaldas na magwaldas. Imagine nyo, 33 na ako. So parang deserve ko na yon, di ba? So ginawa ko na siya ngayon para hindi ako magsasuffer in the future, di ba? Tapos na yung era na yon. Ngayon, simple life na tayo. And na-realize ko, it's a privilege for me to enjoy that world, yung kaya mo bilhin lahat. Tapos you just choose to just buy whatever you need. Then, isa sa mga natutunan ko na important lesson is, kahit ano bilhin natin, kahit yung pinakamahal na relo, pinakamahal ng bag, wala doon yung joy. Wala din yung satisfaction doon. So, it's really what's happening within us. Kasi imagine niyo kahit binibili ko lahat ng gusto ko, wala, I felt down no October. Di ba, bumagsak na ako kahit everything na gusto ko, binili ko na. So, na-realize ko, wala talaga sa gamit. It boils down to our relationships, especially with ourselves. So, pag maganda yung relationship natin sa sarili natin, nabibigyan natin ng yung parang freedom to spend and to tell ourselves, I don't need this. Yun pala yung best parang accomplishment. Alam mo yung limitations mo. Hindi talaga ako yung ma-over-consumption na tao. For me naman, parang masabi ko lang, binili ko na yung gusto ko, okay na ako doon. Parang siguro one watch per brand, di ba? Tapos Bottega na mga isa-isa lang, isa-isang color. Thankful naman ako na na-master ko naman yung gano'n. Kasi there is one important lesson na tutunan ko kay Sir Chinky Tan. Sabi niya sa akin noon, I don't know saan niya to sinabi sa akin, nung COVID ata. Sabi niya, masasabi mo lang afford mong isang bagay
pag kaya mo na siyang bilhin 3 beses. Bibili ka ng, let's say, na isang bag na 100K. Kung 100K lang yung pera mo, technically, di mo siya kaya bilhin. Kasi kailangan 3 yung kaya mo bilhin sabay at the same time. Yun masasabi mo na afford mo na yung isang bagay. So sa akin naman, ang strategy ko is, masasabi ko lang afford yun na isang bagay pag kaya ko na siya biling 5 times. Kaya siguro very delayed gratification ako. Alam nyo, kahit 14 years na ako nasa travel industry, first time ko magbayad ng business class flights ko, nag-start lang ako this year. Dati, inaantay ko lang i-upgrade ako, ganyan. Kasi mataas na yung membership ko. So, sobrang na-enjoy ko yung process. Na nag-antay ako na ganun katagal. Parang ngayon, magbayad na lang ako na di ako nag-iisip. Yung wala ng guilt, wala ng shame na, baka pag binayaran ko to, kapos ako pang sweldo sa mga employees ko. Hindi na ganun. Ngayon, I can pay my employees on time. Wala na akong guilt gumastos na ganun sa comfort ko. Kasi parang, I really wanted to make it my way of life. Kasi parang deserve ko na siya ganun. And there's no shame in that. Kung afford nyo naman, subjective naman yung expensive, right? So for me, siguro, I really wanna more invest sa way of life ko, imbes na yung gamit. Parang ganun, more of comfort. Hindi yung parang biligan to, biling ganyan, tapos wala naman, right? So for 2025, I think I really want to be a very mindful spender. That means parang bibili lang ako pag kailangan ko or ubus na. 'Di ba? So parang sobrang maliit lang yung makeup kit ko kasi di talaga ako mahilig mag-makeup. And bibili lang ako ng powder. Pag alam niyo yun, ginaganon ko na. At yung wala nang laman, ganyan. So yun yung gusto ko mangyari for next year. And I'm sure isa din to sa mga trends next year, di ba? Sa TikTok, nakikita ko na parang under consumption. Though hindi ko naman kaya walang-wala. Siyempre, kailangan presentable pa din ako sa work. May mga kailangan pa rin akong bilhin. But more of na tayo, mindful, di ba? Very intentional about what we buy. Hindi naman natin kailangan ng 20 na lipsticks eh. Same shade lang. Lahat red or lahat pink or lahat brown kung ano man yung type nyo. Siguro kung makeup artist ka, trabaho mo yun, yes, di ba? Same with travel. I'm not gonna be biased. Hindi mo naman kailangan ipilit lumipad sa 30 countries in 1 year, di ba? At the cost of your work, your health, tas tinitipid mo, lahat ng parties sa mga friends mo or yung family mo, namimiss mo na, for the sake of what? Instagram, di ba? No, you can travel mindfully. Instead of minamadali mo yung 30, isa-isang araw lang, you can go 5 times. Di ba? Na na-enjoy mo yung country, yung culture, yung food, yung place, try experiences. Kasi kaya ako yun gawin, kaya ako kailangan paspasan. Kasi nga, trabaho ko yun, di ba? So just because yun yung nakikita nyo sa akin na ganun ginagawa ko, hindi ibig sabihin nun tama yun. That's why you just get the inspiration from people online, but you don't have to be like them. You don't have to force to be like us. Kasi kaya ako yung ginagawa kasi trabaho ko yun eh. Doon ako kumikita, di ba? Yung mga clients kasi namin, kung ano yung nakita nila sa mga accounts ko sa Access Travel, yun yung gagawin nila. Kaya kailangan ko siya paspasin. Kailangan ko ipakita sa clients na, I travel to 40 countries in a year. So there's a purpose behind that. Hindi yung parang sinusunog ko lang yung pera ko for the sake of what, diba? So there is a deeper purpose. There's a deeper sense of for me to do it. Hindi yung basta lang ganyan. So of course, these are just my personal insights. But kung free people naman kayo, why not, diba? So siguro the main message is mindfulness. Not just in traveling, things, also kung ano yung kinukonsume nyo, not just food, exercises nyo, exercise because you want to. Not because you're trying to look like this person or that person, diba? So mindfulness is very, very important. Especially na sa beginning of the year, diba? Ang dami nating goals. Shinare ko na to sa ilang episodes ko eh. Just create 3 goals. Be 3 or max 5, diba? And be consistent. Shinare ko na to so many times. Ako for next year, 3 lang goals ko. Diba? And I have a why for every goal. Create that for yourself. So every time ma-lost kayo, kasi back yan ng science eh. It takes 21 days, if I'm right, to create parang discipline for our mind. So kailangan nyo tiisin yung 21 days na yon bago nyo masabi na mina-change na kayo. I'm just gonna give a very superficial and basic example. Kunyari, when people try to, for an instance, lose weight or maintain their weight or may pinaghahandaan na kasal, event, they go extreme.
Di nakakain ng rice, di nakakain ng bread, sugar, soft drinks, milk tea. Parang binitawan na lahat. So parang dinideprive mo sarili mo. So ang ending is, wala, bumabalik ka rin sa habits mo. So that's why mindfulness, it's very important to start small. Kung dalawa ka kumain ng rice, gawin mo ng one. Kung 3 beses ka uminom ng Coke, gawin mo na once. Hindi yung biglaan, tinanggal mo lahat. Kasi wala, babalik ka rin sa normal na old habits mo. That's why small steps, progress over perfection. Wala naman tayo pinaglalaban na, di ba? Di naman tayo mga models ng Victoria's Secret. And at the end of the day, we need to go back to our why. Why am I doing this? Di ba? Wala naman tayo ini-impress na ibang tao, di ba? Or there's one more thing na kailangan natin iwan for next year. We need to learn na hindi natin kailangan na i-impress yung ibang tao sa lahat ng bagay. We do things and we buy things because tayo ang may gusto. Impressing people and exhausting our finances trying to impress others is one way to make ourselves like i-bankrupt natin yung sarili natin. So delayed gratification, do things because you deserve it, you want to. Be smart about your money kasi ang bilis lang mawala ng pera. Meron pa ako isang share before we end our episode. Recently, I found myself, for the first time ever, grabe ako mamili sa TikTok shop. Kahit 100 lang yon. And I'm being honest about this. Kasi wala akong ganun sa Spain eh. Sa Spain, pag may gusto ako bilhin, kailangan ko pa siya Amazon. May process. So parang ang haba ng process. So dito parang 100 pesos lang, bili ako ng case. So kung ano abubot na yung nabili ko. Sabi ko parang sa sarili ko, never ako bibili ng mga cute na Powerpuff Girls. Ngayon, kaka-deliver lang nung lahat ng set binili ko na almost 8,000 pesos. So kung 3 yung binili kong ganun, ang laking pera na nun. So di ba walang mindfulness yun. Wala. But binili ko siya, may excuse ako, uwi na ako ng Madrid eh. Wala akong ganito doon. So maliit na example lang yun. I know there are tons of things I've done, I will do, probably nagawa ko na, napindot ko na, na-add to cart ko na, i-ship na lang sa akin. So ayoko siya i-compute magkano yung nagastos ko sa kakaganyan. Ay, ang saya, 10. Oh, 10 na ganito, 10 na ganyan. So isa yon sa mga bad things, di ba? Discipline. We need to discipline ourselves. So alam ko marami nakaka-relate doon sa TikTok, ano na yun. At hindi, guys, di siya nakakaganda, I promise. Ngayon pinagsisihan ko na sa dami ko binili kasi mayat maya, tao po, delivery po, parang papagalitan ako ng nanay ko. So that's it for next year. Let's just be gentle with ourselves and remind ourselves na parang it is okay. We have goals. It is okay to have fun as well. Kailangan matuto tayo mag-balance, right? Even si Angeli Dub, naloko ng mga crying again na to. Hindi ko nga alam ano yun. Mamaya i-unbox ko. That's all, guys. Please don't forget to follow us on our social media platform. Instagram lang naman yun. Angeli Dub and Life in Progress PH. And this episode will be available on our YouTube as well. My YouTube as well. Angeli Dub. And yes, that's all. Bye, guys.